Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa tayo ng mga panibagong tutorial, kaalaman patungkol dito sa ating mga motor. So ang gagawin natin ngayon mga bro ay Suzuki X4. Ayan. So ito po yung binidyo natin ng nakaraan, yung blinag natin na nakaraan sa TikTok. Dito sa YouTube wala kasi tayong video. So ang problema ito nung una, ayaw umandar tapos pumilipit yung rod. So ang pangalawang problema nito mga bro na hindi ko nagawa is yung clutch niya mga bro, wala na. So pag kinambyo, kahit naka-clutch, pag kinambyo, automatic na tumatakbo na yung motor, kaya hindi na po siya nagagamit. Ito yung ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat gawin dito o ano dapat palitan kapag nagra-running clutch niya yung ating Suzuki X4. Ayan. So bago natin umpisahan mga bro yung ating video o yung ating tutorial, kung mahilig po kayo sa mga ganitong content, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Tara! Ulitin ko lang mga bro, ang unit pala natin ay wala na yung X. May X4 kasi dito yun eh. X4. So home service tayo. Yan. So, nandito tayo ngayon sa may sa may Santa Cruz Laguna lang naman mga bro. Yan. So kung makikita nyo nga, ayan, wala na to. Kahit pindutin dito, wala na siyang function. So clutch release sigurado ang problema nito. So malimit naman po yan. Tapos kung makikita nyo yung adjustment dito, masyado na mataas. Ayun, wala na nga. Wala na, di ba? Alright, so ang gagawin nyo dito mga bro, ito kasi wala na, putol na rin, oh. Buti na lang meron tayong dalang pamalit na ganito. Wala na, nakatali na lang din, oh. So meron tayong pamalit. Ang gagawin nyo muna dito mga bro, wala kasi tayong tago-video, tatanggalin nyo lang tong screw dito. Ayan, actually 4 yan, kaso ito wala na. 1, 2, 3, 4. Alright, tanggalin ko lang muna. Gamit tayo ng screw. Ayan, wala tayong katulong mga bro, wala na tayong tago-video. Okay, so tayo na lang. Isang kamay lang muna tayo, one hand lang. Yan, tanggalin natin to. So meron tayong dalang possible na parts, possible na piyesang sira nito para sigurado na, kasi medyo mahirap na po ang piyesa nito. Merong available pa naman yung piyesa nya, kaso pag pumunta kayo sa shop na maliliit, siguradong wala kayong mabibili. Pero sa online order maraming parts available. Kahit anong parts na hanapin nyo nito, mayroon naman siyang piyesa. Okay. Uy, ayan mga bro. So nakalas nyo. Pag natanggal nyo na yung 4 na plastic lang naman kasi ito eh. Pag natanggal nyo na, kalas na yan. Ayun na sinasabi ko. Tama nga yung nasa isip ko. Clutch release ang problema mga bro. Durog na po yan, oh. Durog na. Kita nyo yan? So ito kasi mga bro, dapat nakaganito yan. Yung ginawang remedyo. Okay, may ginawang remedyo dito, parang winilding para humaba. Ang problema, yung cable pagdating dito, dapat nagbutas dito ng bago. Dapat nagbutas kayo dito ng bago para nakatuwid pa rin yung kable. Mahaba yung arm, tapos yung andito yung butas, nakaganon lang siya. So sablay. So durog na yung clutch release natin. Kaya mga bro, meron naman tayong dalang clutch release. Ito po yung itsura ng clutch release natin. Ayan. Alright, so Takasago. Ayan o. Takasago brand, GP125 or X4. Isa lang po yan. So ito, aftermarket. Meron kasi nabibilang original nito mga bro, talagang pang matagalan. Ito kasi plastic lang. And ito po yan yung housing. Ayun, tanggalin ko lang. Tanggalin natin to para makita nyo ang loob. Buti meron tayong mga dalang mga tools. Sindala ko na yung mga tools para hindi na tayo maghanap ng problema. Asan na ba yun mga yun? 11. Basta wala tayong G's. Ayun. Okay, so tanggalin nyo lang ito mga bro. Ayun. Kalas na. May housing kasi dito yan mga bro eh. Ayun. Ayan, kalas na, oh. Naka-welding na pala to. Dalawang welding na. Tapos, ito yung wala na, oh. Bro. Ayun, oh, durog na, diba? Ayan, ito yun. Hindi na makita, wala ng grasa. Tapos ito yung plastic, yung housing, durog na. So, pinapalitan yan mga bro sa loob. Pagpapalitan nyo po yung clutch release natin, tatanggalin nyo to. Kasi natatanggal naman tong hiwalay. Actually, yung magneto, maiiwan naman yan. Housing lang naman to. Tapos ito kasi, yung plastic, nakaturnin nyo yan.
Ayan, ito. Papalit natin. Okay So wala kasi tayong taga-video mga bro. Kalasin ko lang muna to. Tanggalin ko lang muna ito. Para makalas. Ayun, meron tayong taga-video. Wala sila bro eh. Videohan mo nga ako. Nakita tayong taga-video mga bro. Medyo pangit nga lang yung taga-video natin. Pero pwede na. Ayan. Tanggalin natin ito mga bro. Ito Phillips screw lang naman to. Kaso pinalitan na nila. Dito ka lumapit. Lumapit ka. Pakita mo yung ginagawa ko. Para naman yung mga makatulong tayo sa mga naka-export. Baka ganito rin yung problema nyo mga bro. Yung iba kino-convert to sa TMX. Pwede naman. Actually apat to eh. Ayan, kaso hindi na kasi makita gawa ng wala na. Puro na wasak. Wasak na rin. Wasak. Ang isa. Tanggal. Then the last. Apat na tornilyo lang to. Ano to? Phillips screw to kasi pinalitan na. Ito tanggalin natin. Ayun. Kalas na mga bro. Diba? Naiwan lang naman yung magneto. Simple. Ngayon, tanggalin lang muna natin to. Tanggalin natin to. Madali lang to mga bro. Kaso kung makakuha kayo ng original na clutch release na tawag dyan. Ibig kong sabihin mga bro, pag nakakuha kayo ng yung clutch release na kasi di na makita plastic lang kasi to kaya hindi talaga siya natagal. Kaya pangit. Ayun So ganito, ito kasi natatanggal naman itong mga brong hiwalay pero wag na natin kalasin. Ayan natatanggal naman tong cable. Pero kung mapapansin nyo, durog na ayan yung housing. So hindi na tapos ito naman yung rod natin. Ito yung rod papunta dun sa loob. Puro putik na. Ngayon, para matanggal nyo to, may screw dito yan. Tanggalan na natin ng putik. Wow. Putik Tapos nag-lock. Ayan, ito yan mga bro Yun. Kita nyo na. Tagay nyo na mga bro. Baka humaba yung video natin. Wala nang cut ito. Ayun, tanggal. Tanggal ka ngayon. Dalawang Phillips screw lang naman po ito. The next. Yan. Next. So marami pa rin gumagamit ng ganitong motor. Matibay kasi ito matanda na pero baka mauna pang bumigay ang motor mo dito pagka maalaga may-ari nito. Hindi ito masilan sa langis. Ayan. Ito yon. Tapos ito nakakalas din to. Wala na. Ayun Ayun. Durog. Okay. Ngayon palitan natin mga bro. Yung papalit natin. Wala na linis-linis to. Hindi naman nilinisan na may-ari Wala na linis-linis kasi hindi naman nilinisan na may-ari. Ito okay lang naman to magkabaliktad mga bro. Ay baliktad nga. Okay magkabaliktad. Baliktad nga. Dito tayo sa kabila. Yun lang ba't hindi kasya. Ito tayo nagka-problema. Kaya mga bro, subali may kabit na natin Hindi ko na pinakita sa inyo pero tinabasan ko. Tinabasan natin para magkasya. Hindi siya totally fit pero kailangan nyo lang magbawas ng Grabe, dumi na. Kailangan nyo lang magbawas. Ito. Ayun Ayan na diba? Binawasan ko lang ng kaunti kasi di talaga siya kasya. Magkano ka nga ni Bigdi? Harayo ka man Biglalantay mo lang Ito mga bro, ibabalik lang natin to. Ito yung pinaka-cover. Housing. Yan, dito yun mga bro. Ayan, ganire. Tapos, balik na natin yung dalawang screw na wala tayong basahan mga bro. Wala kasing may-ari nito dito mga bro I don't know where. Lagyan natin to screw. Phillips. Yan, ang dungis na nito. So, wala naman tayong panlinis. Wala yung may-ari. Tapos wala na itong gasolina yung motor. Okay. Yan, pasok. Yung isa. Parang hindi siya totally plug and play yung nakasagobran.
Kailangan mo pang tabasin. Pero kaya naman siyang gawa ng paraan. Siyempre, kailangan yung diskartehan niya. Mga brad, kailangan yung diskartehan niya mga ganyang bagay. Para sure. Yan. Yan. O, kasi putik na to eh. Hindi kasi nalilinisan na. Bro, baka naman linisan mo na to, bro. Pag napanood mo to, bro. Okay. Kabit na, mga bro. Ganun lang. Easy. Babash tayo nito, bro. Ang dumi naman yung ginagawa mo. Oo nga, bro eh. Pati nga ako nadudumihan eh. Ngayon, nalagay niyo yung butas. Papasok nyo ito mga bro ah. Ayan. Okay. Tapos, temporary. Lagyan muna natin dito. Para hindi matanggal. Higpitan lang natin ito. Yan. So, pagkatapos yan mga bro, ito, grasahan nyo na to. Ano ko lang. Ayun oh. Ito, mukhang maganda to. Ayun lang. Ayun. Yan oh, kasya diba? Yan, ganyan yan oh. Ganyan dapat yan. Pero kailangan lagyan natin ng grasa. Pero kung may original sana nito, ito mga bro, lagyan natin ng grease. Lagyan natin ng grasa yan mga bro. Ayun. Smooth yan. Tapos ito mga bro, yan, itong bolt. Pasensya na mga bro, ang dumi ha. Ito yung sa ilalim, ito yung sa ibabaw. Kasi ito, dito yung nakalagay oh. Something like that. Ganyan po yan oh. Okay? Hindi siya ganun. Yan, parang nakaganito siya. Yan. So kaya ito, lalagay natin to dito. Kasi adjustment to eh. May screw yan sa loob. Sa wala, hindi kita. Eh, mamaya na. Yan. Ayun, dungis na. Kaya pasok lang na muna natin to. Kasi ito mga buo, ina-adjust dito. Pag wala na kayong clutch, pwede kayo mag-adjust dito. Maliban dito, pwede rin dito. Yan, tama na siguro yan. Ayun, may butas sa ilalim yan. Brasahan muna natin ha, bago ko ipasok. Wala na, pati brasa. Ang dungis. Sa lahat ng video yung ginawa ko, ito yung pinaka madungis. Pasok natin. Para smooth na smooth. Hindi nito rin nakaano yung babaw. Ayan o. Yan. Ganyan po yan. Wala tayong basahan talaga mga bro. Ayan, luwagan ko lang muna to. Para umikot siya. Ayan. Kailangan kasi nakaano. Nakaganito siya. Para may adjustment tayo. Pero wala talaga tayong basahan mga bro. Tapos ito, ganito yan. Ayun. Smooth o. Ayan o. Ayan, salpak muna natin to ha. Mga bro. Sasalpak muna natin are. Igbitan ko muna to. Kasi ang arm niya mga bro, ganito lang talaga to. Kasi nga ni, mga bro, kasi nga ni, maikli lang. Kaya yung iba, naglalagay ng extension para lumambot. Pero tayo, hindi na natin lalagyan to. Balik sa stock to. Para magamit. Pero kung gusto na may-ari, nalagyan ng extension, nothing to worry about. English yan. Mamaya natin adjust. Istingin muna natin ito. Ayan mga bro, ganito yan. Sa pagkakabit niyan, may technique yan. Parang ganito. Lalagay nyo muna dyan. Parang ganyan. Butas. Lalagay nyo. Ayun lang, hindi pa kasya. Ayun, kasya na. Ayan. Pagkatapos niyan, iikotin nyo. Ganun. Ayan. Ganun. Layo oh. Lumayo, di ba? Isasagad natin ito ngayon. Baliktad. Sagad natin. Kunti na lang. Yan. Sukatan natin. Uy! Kunti na. Actually, pwede na yan. Itutusin eh. Maganda-ganda ng ano nito. Sagad na to. Yan. Pag ayaw, pag hindi pa rin mga bro, luwagan nyo. Konti. Ayun. Oh.
Ganun dapat mga bro. Ganun talaga yan. Di ba? So pagkatapos niyan, meron yang washer. Okay? After washer, meron tayong screw. Ay nut. Para hindi siya lumabas. Ganun po talaga ang function nito. Ayan. Ayun, ganun na. Ngayon, pag furnace nyo yan, baka may basahan dito. Ayun. Kaso, grabe talaga. Literal na basahan talaga to. Ayan o. So, pag pinindis nyo yan, ayun o. Ayun o. Ayan o. Oo. Diba? Matigas nga lang, pero adjust na natin. Ngayon, pwede na tayo mag-adjust yan. Ibaba pa natin. Para maganda. Yan. Screw. Testing. Yun, no? Tingnan nyo yan mga bro kung gaano kaga-smooth yan. Mas maganda nga mga bro kung may washer pa dito eh. Kaso, medyo ano lang to, komplikado. Pero kung makikita nyo naman, maganda na yan. Matigas na yan, oh. Oh. Diba? Matigas na po yan. Ngayon, dito na lang kayo mag-adjust. Gusto nyo yung lambutan. Gusto nyo yung babaan. Ayan. Ayan o. Sagad siya o. Ganda. Ngayon, subukan natin pandarin. O, alis dyan. Ilang taon na kayo nang hinahanda? Gas ko ba to? Wala nang gas, Nuno. Wala na. Ayun. Ayun mga bro. Pero madali lang yan para malaman nyo kung goods ang cambio. Yung cambio nyo. Ayan, pag kinambio nyo, medyo matigas siya, di ba? Ayan o. Ngayon, pag pernis nyo yung clutch, dapat makakalis siya. Ayun. Ayun o. O, di ba? Pag initawan nyo, paglalak siya. Press. Ayan, ganun dapat. Kaso, hindi, ayaw man na. Bukan natin. Yeah. Ayun. Adjust pa natin. Wala naman tinatamaan eh. Adjust pa natin. Yung kaso, putol. Bubot. Kawawa. Ayan. Oh, ganda oh. Ganda ng laro oh. Diba? Smooth. Buka natin. Ayos na mga bro. So, ganun lang kadali yung pag-adjust or yung pagpapalit ng clutch release ng Suzuki H4. Shout out yan sa mga naka 2-stroke. Hey.